Nagulat ang buong mundo nang mabalitaan ng lahat ang pag-atake ng US Navy sa isang Iranian flagship. Bakit ginawa ito ng US Navy? Ano ba ginawa ng Iranian ship? At yan ang aalamin sa JP Amazing Stories. Hindi inaasahan ng marami ang balitang ito. Sa kalagitnaan ng isang pansamantalang katahimikan, biglang may kumalat na ulat. May pinaputukan ang US Navy sa dagat at ang target, isang barkong may koneksyon sa Iran. Sa oras na iyon, umiiral pa ang ceasefire sa pagitan ng United States at Iran. Ilang araw na lang ang natitira bago ito tuluyang mag-expire. Maraming bansa ang umaasa na baka ito na ang simula ng paglamig ng tensyon. Pero sa halip, isang insidente ang muling nagbukas ng posibilidad ng panibagong gulo. Nangyari ito sa bahagi ng dagat malapit sa Gulf of Oman, isang lugar na hindi basta-basta. Dito dumadaan ang mga barkong nagdadala ng langis at iba pang mahahalagang produkto papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya anumang galaw dito, agad na pinapansin ng international community. Ayon sa mga unang ulat, isang Iranian flagged cargo ship ang sinita ng US Navy. Hindi ito basta simpleng pagdaan lang. May umiiral na naval blockade ang US. At malinaw ang utos, walang barkong lalabag dito. Pero sa kabila ng babala, hindi tumigil ang barko. Doon nagsimula ang desisyon na hindi inaasahan ng marami. Sa gitna ng umiiral na ceasefire, nagpaputok ang isang US destroyer. Hindi para palubugin ang barko, kundi para pigilan ito. Target ang engine room, isang paraan para mapahinto ang galaw nang hindi agad nagdudulot ng mas malaking pinsala. Pagkatapos ng putok, hindi na nagtagal ang sumunod na hakbang. US Marines agad na umakyat sa barko at kinuha ang kontrol. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang isang simpleng paglabag sa utos ay naging isang malaking insidente sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Agad itong kumalat sa balita sa iba't ibang bansa. May mga nagsabing ito ay normal lang sa ilalim ng blockade. Pero may iba rin na nagsimulang magtanong, kung may ceasefire pa, bakit may ganitong klaseng aksyon? Habang papalapit ang deadline ng kasunduan, mas naging malinaw na hindi pa tapos ang problema. Sa likod ng katahimikan, may mga galaw na hindi nakikita ng publiko. At ang insidenteng ito, posibleng isa lang sa mga senyales na may mas malaki pang mangyayari. Sa puntong ito, isang bagay ang sigurado. Ang tensyon sa pagitan ng US at Iran ay hindi pa humuhupa. At ang isang putok sa dagat, maaaring simula pa lang ng mas malalim na krisis. Pagkatapos ng unang insidente, unti-unting lumabas ang mas malinaw na detalye kung paano nagsimula ang lahat. Hindi ito bigla ang engkwentro lang. May mga pangyayari bago ang putok at doon nagsimula ang totoong tensyon. Ang Iranian flagged cargo ship ay nasa ruta papasok sa Gulf of Oman, isang kritikal na bahagi ng dagat na konektado sa Strait of Hormuz. Sa panahong iyon, mahigpit ang pagbabantay ng US Navy sa lugar dahil sa umiiral na blockade. Hindi ito simpleng presensya lang ng mga barkong pandigma. May malinaw na utos, lahat ng barkong daraan ay kailangang sumunod sa mga inspeksyon at kontrol na ipinapatupad, lalo na ang mga barkong may koneksyon sa Iran. Habang papalapit ang cargo ship sa kontroladong bahagi ng dagat, agad itong na-detect ng US Naval Forces. Mula sa malayo pa lang, nakamonitor na ang galaw nito. Hindi ito nakalusot nang hindi napapansin. Nagpadala ng unang babala ang US destroyer. Isang standard procedure, sabihan ng barko na huminto at magbigay ng impormasyon. Karaniwan, dito pa lang natatapos na ang ganitong sitwasyon. Pero hindi tumigil ang barko. Nagkaroon ng pangalawang utos. Mas malinaw, mas diretso. Pinapahinto ulit ito at pinapaalalahanan na nasa loob ito ng isang aktibong blockade zone. Sa ganitong sitwasyon, inaasahan ang agarang pagsunod. Pero muli, hindi ito pinansin. Habang patuloy ang pag-usad ng barko, lalong naging seryoso ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng paglabag. Sa mata ng US Navy, isa na itong direktang pagsuway sa kanilang utos sa gitna ng isang sensitibong operasyon. Dito, nagsimulang magbago ang tono ng mga komunikasyon. Hindi na lang ito warning. Ito na ay huling paalala bago ang aksyon. Pero kahit sa puntong iyon, hindi pa rin huminto ang barko. Sa gitna ng dagat, habang papalapit ito sa mas kontroladong bahagi ng ruta,
naging malinaw sa US forces na hindi na ito kusang titigil. At sa ilalim ng isang naval blockade, may limitasyon ang pasensya. Ang bawat segundo na lumilipas ay lalong nagpapataas ng tensyon. Hindi lang ito usapin ng isang barko. Posibleng tinitingnan ito bilang pagsubok kung hanggang saan ang kayang gawin ng US sa pagpapatupad ng kanilang kontrol. At sa huli, dumating ang punto kung saan kailangan ng magdesisyon. Dahil sa paulit-ulit na hindi pagsunod, ang sitwasyon ay umabot sa isang antas na hindi na kayang resolbahin ng simpleng utos lang. Ang susunod na mangyayari, hindi na lang warning. Sa gitna ng tumataas na tensyon, dumating ang sandali na kailangan ng kumilos ang US Navy. Hindi na sapat ang paulit-ulit na utos. Kailangan nang ipatupad ang blockade hindi lang sa salita kundi sa aksyon. Ang guided missile destroyer na USS Spruance ang nasa unahan ng sitwasyon. Mula sa barkong ito, ipinadala ang huling babala, isang malinaw at diretsyong utos. Huminto ang cargo ship at sumunod sa inspeksyon. Ito na ang final warning. Pero kahit sa puntong iyon, hindi pa rin tumigil ang barko. Doon na pumasok ang desisyon na matagal nang iniiwasan. Sa ilalim ng rules ng isang naval blockade, may authority ang militar na pigilan ang anumang sasakyang hindi sumusunod. At sa pagkakataong ito, iyon ang pinili nilang gawin. Nagdesisyon ang US Navy na gumamit ng limitadong puwersa. Isang target ang pinili, ang engine room ng barko. Hindi ito random na pagpapaputok. Ito ay calculated move. Layunin nitong pahintuin ang barko nang hindi ito pinapalubog at maiwasan ang mas malalang pinsala o pagkawala ng buhay. Ilang sandali matapos ang putok, nagsimulang bumagal ang cargo ship. Doon nagsimula ang susunod na phase. Agad na kumilos ang mga US Marines. Mula sa destroyer, mabilis silang lumapit at umakyat sa barko. Hindi na ito negotiation, ito ay boarding operation. Isa-isang kinontrol ang bawat bahagi ng barko. Sinigurado ang seguridad ng crew at inalis ang anumang posibleng banta. Sa loob ng maikling panahon, tuluyang napasailalim sa kontrol ng US ang buong vessel. Ang isang sitwasyong nagsimula sa simpleng hindi pagsunod ay nauwi sa direktang military action. Sa puntong iyon, malinaw na ang mensahe ng US ang blockade ay hindi simbolo lang. Ito ay ipapatupad, kahit kailangan pang gumamit ng puwersa. Pero kasabay nito, may isang tanong na unti-unting lumalakas. Hanggang saan ang magiging sagot ng Iran sa ganitong hakbang? Habang hawak na ng US ang cargo ship, unti-unting lumabas ang isang mas malalim na issue. Hindi lang ito basta barko na lumabag sa utos. May hinala na mas malaki ang koneksyon nito, isang network na matagal nang binabantayan sa international waters. Dito pumasok ang tinatawag na Ghost Fleet. Ang terminong ito ay ginagamit para ilarawan ang mga barkong konektado sa mga bansang may sanctions, partikular ang Iran. Hindi sila ordinaryong cargo vessels. May paraan sila para manatiling nakakalusot sa global system kahit may mga restriksyon. Isa sa pangunahing ginagawa ng mga barkong ito ay ang pagpapalit ng identity. Sa iba't ibang pagkakataon, nagpapalit sila ng pangalan, bandera at registration. Minsan, nagmumukha silang rehistrado sa ibang bansa para hindi agad ma-detect. May mga pagkakataon din na pinapatay nila ang kanilang tracking systems habang nasa dagat. Dahil dito, nawawala sila sa radar ng monitoring systems ng ibang bansa. Parang naglalaho sila sa mapa, kaya tinawag na ghost. Ang layunin nito ay malinaw: umiwas sa sanctions. Sa pamamagitan ng ganitong taktika, nakakapagpatuloy ang paggalaw ng langis at iba pang goods kahit may pagbabawal mula sa international community. Pero hindi lang ito simpleng pag-iwas sa batas. Unti-unti na itong nagiging malaking problema sa global trade. Kapag may mga barkong hindi malinaw ang pinanggalingan o destinasyon, apektado ang tiwala sa shipping industry. Nagiging mahirap para sa mga bansa at kumpanya na siguraduhin kung legal ba ang mga transaksyon. Pati insurance companies nagiging maingat dahil sa risk na dala ng ganitong operasyon. Sa kaso ng barkong nahuli, may indikasyon na maaaring kabilang ito sa ganitong sistema. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng paglabag sa blockade. Posibleng bahagi ito ng mas malaking network na matagal nang umiikot sa likod ng global trade. At kung iyon ang kaso, ang insidenteng ito ay hindi lang tungkol sa isang barko. Isa itong sulyap sa isang lihim na operasyon sa dagat na matagal nang nangyayari pero bihirang mahuli.
Habang hawak na ng US ang barko at kumakalat ang balita sa buong mundo, mas naging malinaw ang isang kritikal na detalye. Malapit nang matapos ang ceasefire. Ilang araw na lang ang natitira bago tuluyang mag-expire ang kasunduan sa pagitan ng United States at Iran. Sa mga nakaraang araw, may pag-asa pa na baka ma-extend ito o tuluyang mauwi sa mas maayos na kasunduan. May mga nakatakdang peace talks. Mga opisyal mula sa magkabilang panig ay inaasahang mag-uusap para subukang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa papel, mukhang may direksyon ang usapan. Pero pagkatapos ng insidente sa dagat, nagbago ang tono. Ang simpleng pagharang sa isang barko ay naging isang komplikadong usapin na agad nakaapekto sa diplomatic efforts. Sa halip na tumulong sa paglamig ng sitwasyon, nagdagdag pa ito ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa negotiation. Lumalabas na kahit may ceasefire, hindi pa talaga nawawala ang mistrust. Sa likod ng pansamantalang katahimikan, nandyan pa rin ang mga pangunahing problema. Kontrol sa Strait of Hormuz, sanctions at military presence sa rehiyon. Ang mga ito ang tinatawag na core issues at hanggang ngayon hindi pa rin sila nare-resolba. Habang papalapit ang deadline ng ceasefire, lalong tumitindi ang pressure sa magkabilang panig. Kailangan nilang magdesisyon kung itutuloy ang usapan o hahayaang bumalik ang tensyon sa mas mataas na antas. At dahil sa nangyaring insidente, mas naging mahirap ang pagpili. Sa puntong ito, ang ceasefire ay hindi na simbolo ng kapayapaan. Isa na itong countdown. Isang countdown kung saan bawat galaw pwedeng magdala sa usapan patungo sa kasunduan o direkta sa panibagong yugto ng conflict. Habang papalapit ang deadline ng ceasefire, isang lugar ang patuloy na binabantayan ng buong mundo, ang Strait of Hormuz. Hindi ito basta simpleng daanan ng mga barko. Isa ito sa pinaka-critical na oil choke points sa buong mundo. Araw-araw, malaking porsyento ng global oil supply ang dumadaan sa makitid na rutang ito mula sa mga bansang nasa Middle East papunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, anumang mangyari dito, ramdam agad sa global economy. Kapag may tension, agad tumataas ang presyo ng langis. Kapag may banta ng pagsasara, nagkakaroon ng panic sa markets. At kapag tuluyang na-block ang ruta, hindi lang isang bansa ang apektado, pati supply ng fuel, transportasyon, at kahit produksyon ng iba't ibang industriya sa buong mundo nadadamay. Sa kasalukuyang sitwasyon, ito ang sentro ng alitan. Para sa Iran, ang kontrol sa rutang ito ay isang malaking leverage. Kaya nitong pigilan o pahintuin ang daloy ng langis na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan sa gitna ng tensyon. Para naman sa United States at mga kaalyado nito, mahalaga na manatiling bukas ang daanang ito. Dahil kapag nawala ang access dito, hindi lang economic issue ang haharapin. Posibleng magdulot ito ng mas malawak na instability sa buong rehiyon. Dahil dito, ang presensya ng military forces sa paligid ng Strait of Hormuz ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng mas malaking stratehiya para kontrolin at protektahan ang isa sa pinakamahalagang ruta sa mundo. Sa ibabaw, parang simpleng usapin lang ng barko at blockade. Pero sa ilalim nito, isang mas malaking laban ang nagaganap. Kontrol sa daloy ng enerhiya na nagpapatakbo sa buong mundo. At hanggat hindi naayos ang isyong ito, mananatiling sentro ng tensyon ang lugar na ito. Kung saan isang maliit na galaw lang, kayang makaapekto sa buong global economy. Matapos ang insidente sa dagat, hindi lang Iran ang nakafocus sa nangyari. Sa totoo lang, mas malawak ang gustong iparating ng United States. Hindi ito simpleng operasyon laban sa isang barko. Isa itong malinaw na mensahe para sa lahat ng nasa likod ng global shipping. Sa mga sumunod na araw, naging evident ang epekto. Ilang barko ang agad na umatras at hindi na nagtangkang dumaan sa blockade zone. Ang iba, kusa nang nagbago ng ruta para umiwas sa posibleng interception. Ibig sabihin, hindi lang Iran ang nakaramdam ng pressure. Pati mga ship operators at logistics companies sa buong mundo. Sa industriya ng shipping, isang bagay ang pinakamahalaga, risk. At dahil sa nangyari, biglang tumaas ang risk level sa buong Strait of Hormuz. Hindi lang ito tungkol sa military threat, pati insurance naging malaking issue. Maraming insurance companies ang napilitang i-reassess ang coverage nila. Sa ganitong sitwasyon, kapag masyadong mataas ang risk, tumataas ang insurance cost. O kaya tuluyang hindi na nagbibigay ng coverage. Kapag nangyari iyon,
kahit gustong dumaan ng isang barko, hindi na rin ito posible. Dahil walang insurance, hindi sila papayagan ng mga kumpanya na mag-operate. Dito makikita kung gaano kalawak ang epekto ng blockade. Hindi na ito lang usapin ng military control, pati economic system nadadamay na. At dito naging malinaw ang mensahe ng US. Ang blockade ay hindi lang simbolo. Ito ay ipapatupad at may kasamang consequences para sa kahit sinong lalabag. Hindi mahalaga kung anong bandera ng barko. Hindi rin mahalaga kung anong kumpanya ang may-ari. Kapag pumasok ka sa zone at hindi ka sumunod, may mangyayari. At dahil sa nangyari sa isang cargo ship, naging babala ito sa buong mundo. Isang babala na nagsasabing, sa dagat na ito, walang lusot. Matapos ang nangyaring interception, isang tanong ang agad lumutang. Paano gaganti ang Iran? Sa mga sumunod na oras, naglabas ng matinding pahayag ang Iran. Tinawag nilang aggression ang ginawa ng US at nagbigay sila ng babala na hindi ito matatapos ng walang sagot. Pero ang mas mahalaga dito, may kakayahan ba silang gumanti? Ang sagot, oo. Sa kabila ng mga naunang pinsala sa kanilang military assets, nananatili pa rin ang kakayahan ng Iran na magsagawa ng mga atake sa dagat. Hindi man sila kasing lakas ng US sa traditional warfare. Gumagamit sila ng tinatawag na asymmetric strategy. Mas mura, pero epektibong paraan para targetin ang mas malalakas na kalaban. Isa sa pinakamalaking banta ay ang kanilang anti-ship missiles. May kakayahan ang mga ito na tamaan ang mga warships kahit mula sa malayo at kadalasang ginagamit sa mga choke point tulad ng Strait of Hormuz. Kasunod nito ang cruise missiles, mga missile na mababa ang lipad at mahirap makita sa radar. Dahil dito, mas mahirap silang depensahan, lalo na sa makitid na bahagi ng dagat. At hindi lang iyon, may malakas ding arsenal ang Iran pagdating sa drones. Sa katunayan, kaya nilang mag-produce ng libu-libong drone na pwedeng gamitin sa sabay-sabay na pag-atake o surveillance sa mga barko sa dagat. Bukod pa rito, may kakayahan silang gumamit ng naval mines, fast attack boats at drone boats. Mga taktika na kayang guluhin ang galaw ng kahit mas advanced na navy. Sa madaling salita, kahit walang malaking navy, kaya pa rin nilang gawing delikado ang buong rehiyon. At kung pipiliin nilang gumanti, ang pinakaposibleng target ang mga US ships na nagpapatupad ng blockade. Pero sa ngayon, may isang bagay na kapansin-pansin. Wala pang immediate retaliation, walang missile strike, walang drone swarm, walang direktang sagot sa dagat. At dito, lalong tumitindi ang tensyon. Dahil minsan, ang katahimikan, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban. Minsan, ito ang pinakadelikadong bahagi. Yung naghihintay ka lang kung kailan darating ang sagot. Habang tila tahimik ang dagat at wala pang direktang sagot ang Iran, may isa pang laban na unti-unting lumalakas. Ang laban sa ekonomiya. Hindi ito nakikita sa mga missile o barko, pero ang epekto nito, ramdam sa buong mundo. Tinatawag ito ng ilang analyst na mutual economic destruction. Sa isang banda, ang Iran ay direktang tinamaan. Dahil sa blockade, halos naputol ang daloy ng kanilang oil exports. Isa sa pinakamalaking pinagkukunan nila ng kita. Kapag hindi makalabas ang langis, wala ring pumapasok na revenue. At sa kabilang banda, hindi rin ligtas ang buong mundo. Dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz, naapektuhan ang daloy ng global oil supply. Sa normal na sitwasyon, halos 20% ng oil sa mundo dumadaan dito. Kapag naantala o nahinto ito, agad tumataas ang presyo. Sa katunayan, sa mga nakaraang araw, tumaas ang oil prices ng higit 5 to 6%. Sumunod ang pagtaas ng gas at energy prices sa iba't ibang bansa at nagkaroon ng panic sa markets at investors. Hindi lang fuel ang apektado. Dahil sa pagtaas ng energy cost, tumataas ang presyo ng pagkain, transport plus production cost, nahihirapan ang supply chains, shipping delays at risk, at bumabagal ang global trade. May mga barkong na stranded, may mga ruta na hindi na dinadaanan, at may mga kumpanya na nagdadalawang isip kung ipagpapatuloy pa ang operasyon sa rehiyon. Sa madaling salita, kahit walang putukan, may damage na nangyayari. At dito nagiging malinaw ang sitwasyon. Parehong may pressure ang dalawang panig. Ang Iran, nawawalan ng kita. Ang mundo, nahihirapan sa tumataas na presyo at kakulangan sa supply. At sa gitna nito, walang gustong umatras agad. Dahil ang unang bibitaw, maaaring siyang matalo. Kaya kahit tahimik sa ibabaw, sa ilalim,
Isang economic war ang unti-unting lumalalim. Sa puntong ito, hindi na lang ito tungkol sa barko, missile o blockade. Ito ay naging isang strategic waiting game. Parehong hindi umatras ang dalawang panig. Ang Iran at ang United States ay parehong nakapwesto, parehong naghihintay kung sino ang unang bibigay. Sa side ng Iran, malinaw ang galaw nila. Hindi sila agad gumaganti. Sa halip, parang naghihintay sila ng tamang timing. May kakayahan silang mag-escalate, pero pinipili nilang pigilan muna. Posibleng tinitingnan nila kung hanggang saan ang kaya ng US at kung kailan magiging vulnerable ang kalaban. Sa kabilang banda, ang US naman ay patuloy na nagpapakita ng lakas. Hindi nila inaalis ang blockade. Sa katunayan, mas pinapalakas pa nila ito kahit alam nilang may risk ng retaliation. Ang mensahe ay direkta. Hindi sila aatras hanggat walang kasunduan. Pero hindi rin ito simpleng lakasan lang ng loob. May pressure din ang US. Habang tumatagal ang standoff, tumataas ang oil prices, bumabagsak ang markets, at lumalaki ang epekto sa global economy. Ibig sabihin, kahit sila, may limitasyon kung gaano katagal nila kayang panindigan ang sitwasyon. Sa Iran naman, bawat araw ng blockade ay malaking kawalan. Umaabot sa daan-daang milyong dolyar ang nawawala sa kanilang kita. Kaya ang nangyayari ngayon, isang laban ng tiyaga at pressure. Hindi na ito simpleng military confrontation. Ito ay parang chess match, kung saan bawat galaw pinag-iisipan. Walang gustong magkamali, walang gustong magmukhang mahina. At habang tumatagal, lalong nagiging delikado. Dahil sa ganitong sitwasyon, minsan hindi kailangan ng malaking aksyon para sumabog ang conflict. Isang maling galaw lang, sapat na. Kaya ngayon, ang tanong na hindi pa nasasagot, sino ang mauunang aatras? At kapag may umatras, tapos na ba ang laban o doon pa lang magsisimula ang mas malaking gulo?